Mga kapatid, umuwi na. Umuwi na tong Mini Cooper. Kasi po, matagal na naparada to dyan sa baba, doon sa isang talyer natin. Gawa nga nung repair kit ng karburador nito ay wala kaming mabili. Ngayon, yung kapatid ni Paring Ner nasa Japan, nakapagpabili kami ng repair kit ng karburador na ito. Kaya ngayon, nakabalik na po dito sa Antipolo itong si Mini Cooper. Sa mga susunod na araw, gagamitin ko na po ito. Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Parang uulan, pero umambon ba kanina? Hindi pa, no? Hindi pa. Okay, malamig ang panahon. Pero yung may-ari nito, mainit ang ulo. Kasi ikaw ba naman yung nagpagawa, 100,000 na yung nagastos mo, tapos dinala dito sa amin, dahil nga, ang sinasabi ng may-ari nito, matagal daw mag-engage. No? Eh tayo kasi, nung tinesting namin dito, eh talagang nagsiship shock, saka kumakaldag. So bago namin ibaba ito, ganun ang problema. Kaya lang yung may-ari nito, ang una niyang reklamo, pag nilagay niya sa drive, matagal mag-engage. Pag nilagay niya sa reverse, matagal mag-engage. Yung unang naging problema nito, nung dinala sa amin, binuksan muna namin yung valve body. Pwede ba nating makita yung valve body? Sige, kunin mo na. Kunin ko lang. Glenn, nakikita si Paring Charlie si Paring Charlie, yan yung ating expert talaga sa automatic transmission. Noong ko pa kasama yan. Kaya lang, nitong mga nakaraang panahon, nawala kasi cellphone niya. Pero ngayon, magkasama na po kami dito sa Autoruns. Nung unang binuksan namin to, ayan. Ipinakita ko po sa vlog, mga kapatid, itong valve body na to. Na-vlog ko na to nung nakaraan, siguro 2 vlogs ago. Ayan. Puro kalawang po itong mga solenoid. Ayan, kitang-kita naman, puro kalawang yan. So, desisyon namin ni Paring Cha, buksan para malaman kung ito nga ay napasok ng tubig. Kasi malamang ang talagang naging problema nito, Paring Cha, yung unang-unang problema. Ito may leak na yung cooler na yan. Pinasukan na ng tubig yung transmission. Ito yung nagka-problema, pinasukan ng tubig. Ano na to? Papuntang radiator to, boss. Sa transmission. Sa transmission, yung ATF. Opo, ATF. Nagsisirculate lang paikot siya dyan. So, iikot ngayon yung tubig dito para palamigin yung ATF. Opo. Yung ibang mga design nasa radiator yun, yung opo, mahaba. Okay. So, ito, tignan nyo, puro kalawang ang loob nito. Kita ba? Ayan, kita, puro kalawang. Issue ng Ford Everest to, boss, lagi. Ford Everest? Lahat ng titanium, sakit nila yan. Sa Ranger din, may issue na rin siya dyan. Pero bihira masira sa Ranger. Pero titanium po na 2.2. Lahat to, ganito ang sira. Yan ang nagiging problema nila. Okay. Pare, kailangan buksan talaga natin yung transmission. Sabi ko, bakit? Sir, pinasok ng tubig yun. Pagbaba ng valve body, yung ATF na nakuha natin may tubig. So, ang unang worry namin, yung tubig nandun pa, hindi naman kasi matatanggal yun. Kung hindi mo yan kakalasin, ito katulad nito, kung hindi mo yan kakalasin ng isa-isa at huhugasan mo talaga ng kerosene, yung pinaka-body na yan, hindi mo matatanggal yung tubig. Siyempre, hahanginan mo. Yung torque converter, kumusta pare? Okay naman, boss. Okay yung torque converter. Hindi naman napasok. Napasok din yan, kaso ipa-flashing din natin, lilinisin ko rin ng ng kerosene yan. Kerosene. Okay, pare, ito. Ang unang plano natin, check lang natin yung tubig. Yung coolant na pumasok. Pero meron kaming nakita na isang kamangha-mangha. Dahil yung huling gumawa nito, saan ba ginawa ito, pare? Sa Cavite. Cavite ba? Opo, Cavite. Malapit na sa Tagaytay. Anong lugar yun? Parang global yata. Doon ginawa. Ngayon, in-overhaul, pinalitan talaga ng mga linings. Totoo naman yun. Kasi nakita namin yung mga linings na ipinalit niya. Peke na anong brand? Alto. Fake na Alto na mga rebuilding kit nitong Ford Everest. So ang magiging problema noon, hindi talaga to gagana ng maayos. Kaya nung ginamit ito nung may-ari, hindi ko na sabihin ko ano pangalan, ginamit ito nung may-ari, talagang matagal mag-ship. Kasi ang nangyari doon, kung halimbawa, pwede mo ba iabot sa akin to? Ayan. Ito ba yung original? Yung galing sa kanya, ito yung original. Kung ganito kakapal, yung original, kapag inilagay ngayon yung fake na Alto na rebuilding kit, nawawala yung kapal, nababawasan. So pag nabawasan to, ito kasi sakto eh. Alam nyo sa automatic transmission, sakto eh. Kasi maliit lang ang galaw niyan eh kapag kasi sinuplayan ng pressure ng mga itong mga solenoid valve na yan.
Pag nagbuga ng pressure yan, maliit lang yung galaw. Kaya dapat sa automatic transmission, palaging maganda ang fluid mo eh. Opo. Kasi nagkakaskasan talaga sa loob yan eh. Kaya kung hindi maganda ang fluid mo, ayan, makikita nyo yung daan ng kaskas oh. Okay, papakita namin sa inyo ano ang naging problema nung nagpalit ng rebuilding kit. Ito, tandaan nyo na po, marami pong may mga ganitong Ford. Baka mamaya masiraan kayo dyan sa Mindanao, sa Visayas, sa Bicol, tapos may gumagawa dyan, tapos ang nabili nyong rebuilding kit, peke, o kaya mali. Ikwento mo sa akin kung paano mo mapapatunayan na yung ating binili na original, ito po original yung binili namin ha, na Ford na rebuilding kit. So pakita natin yung mga linings pare. Ito yung original na binili namin sa isang mapagkakatiwalaang alam na natin, kaibigan. Kaibigan siya. Okay, parin siya, ano yung kapal nung lining na original? Nasaan? Sukatin natin. So ito original po ito ha. Kulay itim. Kulay itim. Yan ang original mismo. Susukatin po natin. Ang lalabas po sa sukat natin dito ay 2.1 mm. Kita ba? Okay, 2.1 mm. Ito po yung kapal nung lining na bago na original. Ngayon, paring siya, ibigay mo sa akin yung fake na lining na katulad din yan. Yung portion na yan. Ito sir. Okay. Dito. Ito yung, ito. Ito yung gano'n sa kanya. Ayan sir. Ito yung ipinalit. Ito yung Alto na brand na peke yung nabili niya. Sukatin natin. Kanina ay 2.1 tayo. Ngayon, ito ay 1.7. Kanina 2.1. Ngayon, 1.7 millimeter. Mga kapatid, napakalaking problema nun. Kasi kung lahat ng mga linings na ipapalit mo dito ay manipis compare doon sa original, daig mo pang sliding na clutch niyan. O kasi hindi yan makokompress eh. Kapag ka naging gauge yan, magdidikit-dikit yan eh. Kaya nga dapat, ano yung kaasawa nito pare? Bigyan mo ko isa. Yung plate. Yan. O ito. Kapag po kasi ito, nag-engage, ito naka sa body, no? Naka-spline to doon. Tapos ito yung umiikot doon sa planetary gear. Okay. Kapag ito ay nag-engage, magdidikit-dikit yan ng todo. Itutulak yan ng pressure. Eh kaso manipis, magi-slide yan. O kaya matagal yung engagement niya. Iipon muna ng pressure bago siya mag-engage. Kaya po, delayed yung kanyang paggana. Samantalang kung makakapal, balik na natin to. Bigyan mo ngayon ako ng makakapal, pare. Pasensya ka na, ikaw naman yung bata. At yung balakang mo naman ay kayang-kaya yan. Ayan, makakapal. Oh, ito yung makakapal, oh. Ito po, kapag nag-engage ito, dahil makakapal yung lining nito, ayan, oh, kahit kaunting-kaunti lang na pressure, no, magdidikit-dikit lahat yan at iikot na po yung ating planetary gear. Sasabay na siya doon sa input shop kasi dire-diretso naman yan. Isang tuhog yan, parang barbecue eh. Sunod-sunod yan eh. Kung ano lang yung gumagana ng planetary gear, yun lang yung magi-engage. Kaya nga halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Ilang speeds ba to? 6. Oh, ito ay 6 speeds na automatic transmission. Ngayon parin siya, meron ka pang ipinakita sa akin kanina. Yung kulay niya malayo eh. Oo, yung kulay. Nasaan itim ba yun? Tsaka brown na yun. Oh. So ito yung original? Ito yung orig. Ito replacement talaga. Ano siya yung peking ano? Ito yung peking lining. Alto? Oo, peking. So ito, soprano. Ito, alto. Oh, so ito yung mataas ang boses, ito yung mababa ang boses. So ito, peke, sopralto to. Sintonado. Ngayon, ito mga kapatid, tingnan nyo. Sa design pa lang, ayan oh, ibang-iba na yung design nitong original. Oh. Samantalang ito, pagdating dito, ayan oh, iba na yung design niya. Okay, dito, kaunti lang eh oh. Ayan. Ngayon, mas nagulat ako paring siya doon sa maliit. Yung maliit na ganito. Ay, maliit. Pabalik ko muna sa yung original. Yan. Yung maliit, nagulat ako kanina nung chine-check up ko. Kasi alam nyo mga kapatid, dito po sa Autoruns, nagwa-warranty kami ng transmission 1 year. Kaya kung halimbawa, ang mailalagay naming rebuilding kit ay mali, baka hindi pa nga tumagal na 1 buwan eh. Lugi na po kami. So ito po, yung kapal pa rin, sukatin natin yung kapal nito mamaya. Ito yung original. Ito yung peke na alto. Tingnan nyo po. Oh. Dito pa lang,
no? Malalapad yung ano nito, yung pagkakahati-hati ng lining. Kasi iyan kailangan may mga groove yan na ganyan kasi diyan dadaan yung ano ATF natin eh. Kapag ka nakadikit na to sa plate, hindi naman pwedeng ito yung ano, yung walang mga hiwa-hiwang ganyan kasi walang dadaanan yung ATF. So ito iba oh, tingnan niyo maliliit, ito malalaki. Oh. So ito yung peke, ito yung original. Kaya po mga kapatid, kung halimbawa nagpa-rebuild kayo ng inyong automatic transmission at mali talaga yung nailagay na pyesa, ano mangyayari pare? Incorrect gear ratio. Incorrect 2, 3, 4, 5. gear ratio. Lahat yan incorrect. So lahat, yun yung mga nabasa natin sa scanner dito. Oh. Incorrect. So lahat nag-incorrect gear ratio. Ganda mga kapatid, kung halimbawa, yung transmission mo hindi pa nagalaw, tapos hindi nagsiship sa kwarta, ano ang mababasa sa scanner? Incorrect pa rin, boss. Anong gear lang? Isa lang, 4 lang. 4. Di ba? Ganun. Kaya makababasa niyo yan sa scanner. Incorrect gear ratio doon sa 4. Kung halimbawa naman, ang nasunog, ang nag-slide ay yung 2. Ito lang. Ito lang ang mababasa mo sa scanner. Eh ito, mga kapatid, bago lahat. Buo pa nga. Wala kang sunog. 3, 4, 5 ang incorrect eh. Walang sunog dito. Lahat okay pa. Pero bakit nag-incorrect gear ratio 3, 4, 5? Ang layo po kasi ng clearance dito sa may lock, boss eh. Hindi siya match. Dito? Malayo yung clearance. Kasi nagkabit siya ng manipis. Ngayon, yung palo ng pressure ng o-ring, mataas masyado. Kaya yung sensor, na-trace niya yung pagbato niya ng fluid sa may plate ng sa may o-ring. Kaya ang bato ng malayo masyado. Malayo. Kaya nababasa ng sulod. Kaya lumalabas na sa scanner, incorrect gear ratio. Oo. Kumbaga sa i-example natin, sa labada, yung sinampay na kinuha mo, tiniklop mo lang, samantalang yung kabila, pinlansya niya. Opo. Kaya yung parehas na dami nung labada, parehas na mga damit, yung isa hindi na malansya, ganyang kakapal, yun yung original. Ito namang isa na malansya, manipis lang. Kaya yun ang nangyari. Doon sa original, makapal yung mga pagkakasalasalansan at umabot siya ngayon dito. Ito yung sinasabi ni Paring Cha kanina. No? Pag sinalansan mo dito, yung guide niyan yan. Yung mga yung mga lining saka yung mga brake plates, meron lock dito, ayun So yung lock na yon, itutulak niya lahat yung mga linings na yan saka mga plates. Ang nangyari dito sa nilagay niya, maluwag. Maluwag, boss. Malayo yung clearance. May kalog. Opo, meron. Samantalang dito, alam niyo mga kapatid, ang hirap ikabit ng mga lock na yan. May mga special tools pa tayo para lang ma-press mo yung lock. Opo. Kasi hindi mo pwedeng sinisikwat yan. Masisira yung mga lining. Masisira ito. Kaya hindi pwede. Talaga may mga presser po kami dyan para maikabit yung mga lock na yan. Lahat po yan. May mga locks po yan. May mga maliliit, may mga malalaki. Tulad nito. Laki niya, no? So, ipapasok mo doon yan. Kailangan, kapag ka ipinasok mo to, yung salansan ng mga linings ay tama na. Ngayon, Paring Cha, pag ba may kinuha ko isa dyan, may babalik mo pa ba yan sa dati? Babalik pa yan, boss. Hahanapin mo lang kinuha. Paano pa kung ng kaparehas nun? Bibigyan ko lang kayo ng kaunting background Si Paring Charlie, ilang taon ka nung magsimulang bumuo ng transmission? 16, boss. 16 anyos, bumubuo na to ng transmission. So, ganun siya nagsimula sa kanyang pagkabata. Puro transmission, automatic transmission na ang kanyang ginagawa. Ngayon, baka naman sabihin nyo, masyado naman kayong nagagaling-galingan. Talagang masasabi ko, itong batang to, magaling na. 16 years old, ilang taong ka nang gumagawa ng transmission? Bali, 33 na ako, boss eh. Oo. Na-expert ko to, edad ko 20 anyos. Lahat. So 13 years. Opo, 13 years. So 13 years siyang gumagawa ng automatic transmission. Lahat ng uri ng automatic transmission, kaya niyang gawin. Meron lang siyang iniiwasan. Ano yon pare? Yung silpi, tsaka accent na CVT. Accent na CVT. Opo. Bakit yung accent na CVT hindi natin ginagawa? Wala kasing pyesa dito. Iyon. Oo. Hirap orderan, hirap Bakit hindi ka tumitingin sa camera? Ang gwapo-gwapo Hindi, mo. boss. Hindi, nag-iisip lang, boss. Ano lang. Yung isa pa, yung silpi? Silpi. Ano ba yon? China ba yon? China kasi yun. Yun ang mabigat. Pero marami ba dito nun? Marami rin, boss. Oo. Marami rin na mga tumatakbo dito. So yon, sa may-ari nito, ito po yung ipapakita namin sa inyo sa vlog. Lahat ng mga piyesang inilagay sa inyo rito, bago, walang problema. Pero peke, hindi talaga iyon yung original
na parts. Kahit okay lang sana kung replacement, basta yung tama eh. Opo. Yung parehas talaga eh. Kasi yung pagsukat sa sa lining, nasaan yung dalawang maliit para yung susukatin natin? Kailangan tama yung clearance, tama yung Okay. So, ito yung original. Sukatin muna natin. Ito ay 2 mm, no? Malampas ng konti sa 2 mm. Ayan yun. Yung zero na yun, yung unang guhit, pangalawang guhit, 2 mm po yan. Bawat guhit niyan ay 1 mm. So, 2 mm. Ito na mga peke. Ito, tingnan nyo yung peke ah. Ayan, pinasok ko na. Ito po ay less than 2 mm. Yung nipis po na yan ay napaka-importante sa automatic transmission. Kung halimbawa may 0.2 ito na nipis compare doon sa original, ilan ba to? Ilan tong maliliit na to? 6. 6. So 0.2 times 6. Di ba? So parang 2 times 6. Opo. So 1.2 ngayon yung mawawala na kapal o nalapad nung mga linings pag pinagsama-sama mo na. At yung 1.2 na yun, parang yung sasakyan mo, brand new, pero nagamit na ng 3 taon. Opo. Kasi numinipis naman ang lining habang ginagamit mo talaga yan eh. Kaya magkakaroon talaga ng problema ang inyong automatic transmission. So ngayon, nagpabili na tayo nito. Ayaw mo ng replacement. Bakit ayaw mo replacement? Ganda pa rin boss pag original kasi talaga. matagal din masira. Saka ito nga, original, nasira kagad eh. Tapos bibili tayo ng replacement. Kaya ayaw niyang bumili ng replacement. Kaso, ang pagkakadinig ko yata kanina, wala yatang original eh. Meron daw binibigay OEM eh. OEM? Bibigyan daw tayo ng warranty. Okay, close to original daw ang sabi eh, no? Yun ang mahirap. Yung mga naka-Ford dyan ha, mag-iingat po kayo. Ingatan niyo po ang inyong automatic transmission. Tapos ang ating pong filter din, transmission filter ay original din po. Ayan. Tapos nandyan na yung mga seal kits. Nandyan yung ating gaskets, mga O-rings at mga oil seals. Nandyan. Ito po, ay ano ba to? I-overtime mo ba to? Overtime yan, boss. Kasi sabi nung may-ari, kailangan niya raw na Martes. Martes. Tapos bukas nandito daw siya. Bukas nandito siya. So, gusto niyang bantayan. At meron yata siyang plano doon sa huling gumawa. Kasi, palagay ko naman, yung gumawa naman, honest naman yung kanyang Tama naman. Ang problema, hindi lang niya nakita yung mga layo ng mga clearance ng mga lining. Honest. Ginawa naman niya, wala namang problema doon. Pero ito nga, itong vlog namin na to, doon sa mga gumagawa din ng mga automatic transmission, napaka-importante na ano ang babasihan, pare? Pagdating talaga sa Ford, kailangan mo talaga i-correct mo lahat ng ratio niyan. Kasi pagka incorrect lahat yan, kahit bago pa yung kinabit mo na yan, hindi mo mapapatino yan. Ang layo ng clearance. Kaya paulit-ulit ka lang magiging trabaho mo yan. Kaya solenoid mo, maisipin mo, balbody ang problema. Kahit magpalit tayo ng balbody, ganun at ganun pa rin yan. Kasi sa loob ang problema, yung mga lining ang lalayo. Yun. Kaya ang ni-request din namin, mga kapatid, sana, makuha nga sana yung mga original na pinagpalitan eh. Kaso hindi namin nakuha yun eh. Ang nandito na lang sa amin yung mga bagong rebuilding kit na mali, na peke. Kasi kaya namin gustong makuha yun, magiging basihan namin yun eh, yung kapal nun. Opo, boss. Kasi kung halimbawa, nag-rebuild ka, nagpalit ka ng bagong lining, ang basihan mo yung luma. Kapag hindi ka doon nakatapat, hindi mo na ipantay yung mga kapal doon sa luma, sigurado magkakaproblema. Magkakaproblema, boss. Sigurado yun. Matik yun, mga kapatid, magkakaproblema ka. Kaya nga, dito sa shop, marami na kaming tinuturuan pagdating dito, kaya lang wala pang makakopya dito eh. Sabi nila, para yumaman ka, dapat kopyahin mo rin yung payaman. So itong batang to, payaman to. Mga kapatid, kahit anong automatic transmission, wag lang yung accent na CVT opo. At yung silpi. Ayan, wag lang po yan. Pero the rest ay kaya po namin gawin. Kahit Europe, kaya yan. Kahit Euro. Yung BM ko, kailangan na yata palitan na ATF yun. Yung BM pa nga na isang boss yung X5, nagpapa-schedule eh. Yung X5. Natanong kung kailan daw papagawa yung gagawin daw yung kanya. Ito, ayusin muna natin tong lugar nyo. Kaya lang, medyo umuulan na. So yun muna mga kapatid, at sa may-ari nito, at sa may-ari nitong Starix na nasa likod ko, ito po yung maingay, yung kanyang valve lifter. Sana po napanood mo yung vlogs. Tawagan nyo po ako para magkausap po tayo. Mga kapatid, mula po dito sa kasama ko, si Paring Charlie, ako po si Otto Ranz, ang bumabati sa inyo ng magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat.